Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So last time, meron tayong napag-usapan yung tungkol do sa mga nanghuhuli na nakahubad, 'di ba? Yung kasi may ordinansa noon eh, 'di ba? Alam naman natin 'yon kasi alam ko matagal na 'yon. Hanggang sa binuhay yata uli ni Duterte 'yon eh. Yung yung ordinansa na 'yon, yung bawal nakahubad, 'di ba? Ako hindi naman ako tutol doon. Hindi ako tutol doon kasi nga naman pag nakahubad ka, parang ano hindi siya talaga kaaya-aya. Well, may sa akin case to case basis, pwede naman akong maging maintindihin sa ganyang bagay. 'Di ba? For example, no, mainit yung panahon or katulad nitong senaryo na to na merong nagtatrabaho, 'di ba? Na ganyan. Bigla siyang huhulihin diyan. Na alam naman natin ano, ang hinihiling kasi dito consideration, 'di ba? Or halimbawa, ang sabi ko nung nakaraan diyan, kung talagang bawal, wala naman tayong magagawa kung talaga naman bawal talaga nakahubad eh. Pero ano man lang, ano ba yung warningan mo man lang na, sir, tapikin mo sa balikat, sir, bawal po tayong nakahubad ngayon, 'di ba? Kasi sometimes makukuha sa ganun eh. Ay, sorry po. 'Di ba? Ang dali gawin nun eh. 'Di ba? Kung ilalaban niyo na hindi kailangan talaga walang nakahubad sa labas. Dapat walang nakahubad. 'Di ba? Pero pwede naman kasi mag-warning din. 'Di ba? Lalo na justifiable naman yung ginagawa niya na nagsisemento siya. 'Di ba? Kasi nga naman iintindihin ko din yung mga tao din naman nasanay na walang sumisita sa kanila nung dati. Tapos ngayon bigla may sumita na. So malaking adjustment ngayon. Mas magandang magkaroon muna ng information drive eh. Na, oy, bawal na po yan ha. Sa susunod po, nagda-dry run po kami dito. Na ano, alam ba, may umiinom kayo na sa lubong. Huwag niyong hulihin agad muna. Kasi ganun, ngayon, kung kinabukasan ay ganun pa din, nag-warning na kayo, well, di ko na kayo masisi kung huhulihin nyo na. 'Di ba? Now, si John Vic Rimulya pinuntahan yung mismo yung hinuli at nag-sorry siya doon. Ito yung video, 'di ba? Saka nag-ano halos dito Init sa sa labas. tindahan. Oo. Dito ba? Kasalanan ko kasi yan kasi hindi ko na klaro sa kanila kung ano talaga ang mga patakaran. Siyempre, alam ko na marami nagkatrabaho dito. Kung mainit, magkatagal-tagal yung session. Kaya siyempre, ganado mga bata natin eh. Ganado mga bata. Pero ha, kahit pa sabihin mong ano, pamumuliti ka or kaplastikan to, okay na yan. 'Di ba? At least, okay na rin sa akin. Kaysa naman panindigan niya na tama yung mga bata niya, di ba? Okay na yan. Kayo mga galit sa hinuli, di pa ba kayo natutuwa dyan na nag-sorry pumunta? Alisin na natin yung, syempre, nagpapapogi, alisin na natin, at least ginawa niya naman yung tamang gawin. Ganado masyado. Kaya sabi ko, isip na. Kung nagkatrabaho, isipon nila. So, yun yan. Sa totoo lang, no, Ayan. ito yung iniisip ko na pagkukulang talaga ng mga Pinoy eh. Yung pagiging robot na naalala ko no nung nagtatrabaho ako. Kasi tayo may judgment dapat tayo eh. Kaya tayo yung hinire, sabi nung superior ko dati nag-i-start ako. Alam nyo ba kung bakit kayo hinire sa position na yan? Kasi may utak kayo, ibig sabihin may judgment kayo. Dahil kung aakto kayo ng robot na kung ano lang yung pinrogram, sana robot na lang nilagay dyan. 'Di ba? Ang robot kasi ganito eh. Pag sinabi mo sa robot na ganito ang gagawin niya 'yon. For example, sa factory, 'di ba? Pag pinrogram mo yung robot na yung mga bote
damputin at ililipat doon. Yun lang ang gagawin niya. Hindi, kumbaga, hindi niya naman, kahit iba na yung nilagay mo doon, dadamputin niya pa rin at ililipat niya pa rin doon. Well, may mga sensor na pagka, pero kailangan mo pang i-manual na i-program yun para maintindihan niya Unlike tayo mga humans kasi, may judgment tayo. Pag inutusan mo yung human na, yung tao na, yung mga bote lang ang ililipat mo kapag nakakita ng ibang bagay yan, aalisin niya yan. Kasi may utak siya Ang sinabi kasi sa akin yung mga bote For example, ito, no? Nag-umakto kasi silang robot na pag sinabing nakahubad, hulihin. 'Di ba? Hindi na nila naiisip yung konsiderasyon, yung sitwasyon, 'di ba? Kaya ganito yung nangyayari. Kaya hindi ko alam kung ano Pero kahit pa paano, no? Believe din ako dito kay John Vic Rimulya na gumawa na lang ng ganito para ipakita nga naman sa tao na inaako nila yung responsibility. Yan ang ano yan dala yan ng mga pulis na gusto talagang push yung patakaran namin. Dala ng mga pulis na naningas kugon. Kasi dito, lalo Maniniwala ka, after 2 months, consistent pa rin na nang huhuli yan ng ganyan? I don't know Ayokong manghusga pero never pa akong nakarinig sa pagpapatupad ng batas or ng ordinansa na consistent na laging pagbawal-bawal. Kasi from time to time lumuluwag 'Di ba? Sa una magaling Tapos sa mga susunod lumuluwag yung lumuluwag yung pagkakahigpit For example, 'di ba, yung sa LTO. Ito naranasan ko last month lang o nung isang buwan pa. 'Di ba bumili ako ng motor? Alam ko 2 weeks pa lang dapat may papel na. Kasi yun yung yun yung sinabi ng LTO dati Kasi kesyo wala na daw backlog sa plaka, ayos na dapat lahat 'yan. So yung mga unang bumili ng bumili ng motor, nung time na yon nung nag-announce yung LTO na gano'n, yung mga unang bumili, mabilis daw talaga. Meron nga ako nakakarinig 1 week lang may papel na saktong nung ako yung bumili, ang tagal 2 buwan. Sabi ko gano'n, akala ko mabilis na. Sabi sa akin nung taga Honda, sir, alam mo na, bumabalik na sa dati yung bumabalik na sa dati yung kalakaran. Parang ganito yung masigasig sa una yan, di ba? Kasi binabantayan pa ng media Pero well, wag naman natin husgan, malay mo. This time maging consistent, pero medyo pupusta ako na sa una lang ito. Ano din yan? Hindi na nagtatagal yung ganyan. Sa lugar nyo, dito maraming nagkakasakitan dito di ba? Kaya dito, pinipilit namin walang inuman, yung mga bata, pinapawi namin ng aga. Para naman sa lahat yan hindi naman para sa... Hindi naman po kami against talaga doon. Yung nag-react lang po talaga ako. Kasi nga po, bakit, kumbaga, dapat po warning po muna talaga, di ba? Tama, di ba? Kasi unang natanggap niya din naman na mali nga. Alam niya naman, na-inform naman sila ng ordinansa. 'Di ba? Kaya lang may blurry na pa doon Paano nga naman pag may senaryo na ganyan na maghahalo ka ng semento? 'Di ba? Sobrang init nga naman. May mga ganun kasi Dapat nung time na yung pinaliwanagan, okay sana kung di sa susunod po talaga pong bawal O di magkakaintindihan na. Hindi yung 500 So, ticket po kasi agad. Kasi doon po sa Barangay Bagong Silap, sinisita po nila yan. Sasabihin po nila, merong operation yung barangay. So, pwede kang mag-bihis muna. Huwag kang lumabas nang hindi ka, di ba po? Dala ng dala ng ganado lang, di ba? Ganyan. Dala ng ganado lang.
So, hindi ka naman kilala ng mga yan, Yes, di ba? oo. Pero, ayan, para sa lahat talaga yan. Ano ba ba kayo napansin, tumahimik ng barangay niyo? Di ba? Pumunti na gulo rito. Then, at to be fair, ako kung ako ang tatanungin, kahit wag na yung mga hubad-hubad na yan eh. Basta yung curfew lang ng mga kabataan talaga. Yun ang i-prioritize nila. 'Di ba? Kung may time sila, sitahin nila yung mga umiinom, mga bidyoke. Pero prioritize nila yung mga kabataan. Kasi doon nagsisimula talaga yung gulo. Lalo na dito. Tapos pagka sasawayin mo pa, aanuhin ka pa, yung parang, anong problema mo? Gaganunin ka pa. Matatapang pa eh. Tapos biglang maano mo na, buti na lang nasa loob kami ng gated community eh. Pero pag dyan sa may bandang labas, pag may nagrambulan dyan, o ano, tapos pag may napahamak, sasabihin ng magulang, mabait yung anak nila. Di ba? Diba? Mga bata umuwi naman. Okay na. Wala na nagiinom sa kalye, di ba? Dati kasi pwede mag-inuman sa ganito lang. So, mag-iinuman na eh. Di ba? Doon nag-umpisa ko lahat eh. Pero sir, may tanong ako. Di ba i-revise niyo naman po yung ano. So, ang tanong ko lang, hanggang saan po talaga po pwede mag-topless yung lalaki? Lalaki. Alam mo naman babae. Di ba? Gato. Halimbawa po pag Gato patakaran siya. Basta nagtatrabaho, pwede. Pwede, pero yung mga tambay na nakalabas lang dyan, naglalakad na. Actually, common sense na yun. Dapat alam na yun ng huhuli eh. Di ba? Alam na dapat ang huhuli yan eh. Alam mo naman yung word na tambay eh. Actually, baka mamaya, kung titingnan mo yung ordinansa, mukhang nakalagay din naman dun eh. Tingnan nga natin. Sa Manila ba to? Manila. Ito, ordinance number 7732. Anyway, masyadong tagal. Pero alam ko baka naka-specify naman sa orde, babasahin na lang eh. Yung halimbawa nakalagay doon, pag loitering, pagka naglalakad, bawal ang nakahubad. Pero, di ba men, kung nagtatrabaho naman, di ba? Walang t-shirt. Bawal yun. Bawal talaga. Kasi yun naman po yung utos niyo talaga, public Yun talaga. place. Public place. Pero pati po ba yung mga iskinita ngayon, isasakop niya basta, na. Actually, public din ang iskinita eh. Kasi kapag ginagamit yan lahat ng tao, public. lahat ng iskinita. Public naman to eh. Hindi naman private to eh. Hindi, kumbaga po kasi taguna naman po, hindi Ay, naman po kahit- ma-expose. Kahit So, tago. yun na po yung pinaka-ano ngayon ayun talaga. lahat. Basta So, sa labas, kahit magsando naman, magsando lang. So, kailangan po paglabas po talaga ng bahay. May saldo paglabas naman po eh. ng pintuan, kailangan Kailangan nakabihis nakasuot na naman. po kayo. So, yun lang po yung dapat po namin malaman. Kasi Oo. wala po talaga Ayun nga eh, access sa kasi amin. ang ginawa namin biglaan talaga. Diba? Nag-announce naman ako sa TV. Siyempre hindi lahat ng papanood yun. Hindi mo na nababasa sa Facebook. Yes po. Eh, ikaw na buhay naman na doon. Nagkamali. Buhay naman na nga. Lumabas nga sa video. Nabuhay na ano ka rin eh. Diba? Pero hindi ka naman nasaktan. Hindi ka naman sinaktan. Pero Trauma lang ako dun sa paligid sa Oo. na may sakit ako sa puso, high blood pa ako biglang pumasok. Ilan taon naman? 53. Alam mo, kung what we lack is accountability para sa public officials eh. Kung nagkakamali, walang gustong umamin. Ako, nakita ko naman mali talaga ako. Kasi ako nang binubuti ko na ako na pumunta rito para humingi ng pasensya. Anong sinasabi ng mga tao? Tama naman pag mali, mag-sorry yung iba, hindi nag-sorry. Sa totoo lang maganda ginawa. Oo nga naman, pero bakit inaano pa rin to? Dahil nakikita nyo ba? Parang kaplastikan ba? Kasi maraming ginagawang meme yung parang sugod bahay daw eh. Sa Itbulaga eh. 'Di ba? Okay naman yung ginawa. Kung sa TV lang ako magpapasensya, bali wala eh. Iba yung people have to take accountability for their actions. If they are wrong, if there's nothing wrong with saying sorry, there's nothing wrong. Totoo
naman. We have to be humble about our jobs. Ito talaga kasi kita mo, nagpapasalamat pa nga yung nanay na ang anak niya maaga na nauwi ngayon. At yung anak nila dyan na nagtatrabaho sa Bungan, umuwi siya na wala nagiinuman dito. So tumatahimik talaga yung lugar kasi bawal mo yan. Ayun naman yung intensyon namin patahimikin. Hindi lang sa Gantos, pero sa lahat ng lugar. Meron mga subdivision, pati subdivision, inaasikaso namin yan Para sa lahat talaga yan, para sa tahimikan ng Sabi niyo po yung nakaraan, kakaroon po ng adjustment. Ano na po yung paglilinaw na Ayan, ibigay? yung mga nagkatrabaho lang, pwede yan. Pero sa gabi, yung mga patambay-tambay, In short, hindi nila inaral maigi, no, kung paano i-implement. Walang nangyaring meeting, no, or seminar dun sa mga manghuhuli. Diba? walang t-shirt, bawal yon, di ba? Yung lakad-lakad dyan. Pwede naman mag-sando lahat naman tayo may sando sa doon, di ba? Ayun lang ang hinihingi namin. Konting decency lang, di ba? Sir, sinauli po natin yung pera? Oo, yung ni-reimburse ko si Kapitan, yan At saka binigyan ko ng konti para matapos yung tiles nila sa bahay. It's not a good example. Binigyan ng konti. Pahuli din kaya ako. Para mabigyan ako ng konti. Pang MacBook. Kamali pa rin. Ay, ibang usapan na yan, di ba? Ibang usapan na yan. Di ba? Panawagan na rito sa lahat na yung mga patakaran, pinapatupad talaga namin to. Hindi naman para sakdak kayo dito, pero para lang tumahimik mga kalye natin. At para sa mga pamilya ng buong Pilipinas, hindi lang dito sa Mandaluyong, hindi lang Metro Manila, pero buong Pilipinas namin ginagawa to. Oo nga naman. Nagpapasalamat nga po kami kasi napansin kami ni Sec doon sa mga hinaing namin na at dapat po na mairibisa talaga yung batas na yun. So, Hindi naman iriribisa. Bibigyan lang ng konting pangunawa. 'Di ba? Anyway, maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.